Ano ba naman ito? Nung naglinis lang ako ng sasakyan, sabi ko, bakit ganito ako maglakad? Pa- para ako may sakit. Sabi ko, kailangan lang mapahinga ito. So again, even though, yes, natatry talaga natetest talaga. Yung ginagawa natin, hanggat maari, ayaw maipagpatuloy ng demonyos na maging kagawian natin sa buhay natin. Kasi, pag ang salita ng Panginoon nakapenetrate talaga sa buhay nating lahat, sakit ng ulo tayo ng demonyo. Diba? So, kahit na ang tao ginagamit ng demonyo, alam natin na ginagamit siya ng demonyo. Alam natin na hindi tayo magpapadala sa mga ganong sitwasyon, but we will just be as composed as we are, and we know what character is supposed to be rising up in us, kung ano yung nagiging prominente at talagang hayag sa mga tao na, ayan talagang Kristiyano. Yan talagang mananampalataya ng Diyos. So, again, the things that we are doing, I believe it will benefit us a lot. Unang 3 araw pa lang ito. Alam ko, again, a lot of struggles will still come. Lalo na yung mga estudyante. No? Salamat sa Panginoon. Kasi unang-una nagpasa sa akin si Kino sa youth. Tapos sumunod si Tomas. Tapos sunod-sunod na yan. Nandiyan na si Dorotea, si Sean Matthew, si Jesse. Si Jesse nga, tinama pa ako kasi yung sinend ko sa kanyang sulat ang date January 2. January 1 yun evening Sabi ko parang sabi, pinicturean ko nga Sabi ko, tignan mo, Jess, 3 ng January 2 dito. Talaga. Tapos, alam kong somehow this is tasking because you need to journal it and then you need to type it. Alam niyo, kung papansanin niyo, kung binabasa niyo yung sinusulat ko, iba yung tinetext ko. Kung nagbabasa kayo ng sinesend ko. But there is such a similarity, but not all is similar. Kaya sabi kong ganon, I know hindi ganong kadali na gawin ito. Pero it has been 3 months, going 4th month. And I'm grateful to the Lord. I'm able. He made me able. So, I don't want, hindi tayo technical masyado rito na sabihin mo, tawag dito, kailangan sa umaga talaga makapagpasa ako. Hanggat may liwanag, magpasa ka. Pag dumilim, yun ang gabi. Huwag ka lang matutulog na hindi ka nakakapag-devotion. Sa umaga, pwede ka maraming gawin. Sabi ko nga, pwede mo naman basahin siya kung hindi ka makapag-journal later. Diba? So, pwede mo naman basahin siya. Pero siyempre, pag nag-journal ka later, babasahin mo siya ulit. Mainam pa rin, di ba? Nababalikan. So, masarap po kasi yung mga binabasa natin, we can see such connections from the old to the new. Hindi ko alam kung napapansin niyo yan, pero habang binabasa ko siya, sabi ko, hindi talaga siya magkakahiwalay kasi isa lang ang puso ng sumulat Kahit na ngayong gabi ay puro genealogy ni Adan, tapos kung ano yung mga nangyari, tapos bukas, kanina yung mga istoryahan din. Kung saan nanggaling, yung linyahan din. Isipin nyo, kung isipin natin, yung buhay ng Panginoon talagang pinagtagni-tagni, connect. Para
makarating sa atin yung mensahe ng Panginoon na gusto niya tayong ayusin. So, we need to really have this kind of a heart, puso na uhaw, gutom, nagkikrave, nagiging desperate, na we cannot really live the day na wala ito. Ika nga, huwag nating isipin, this is just a compliance. Okay, siguro yung dati, compliance yun. Na mag-devotion kayo, journal kayo, kasi papasa nyo pag Friday, di ba? Pero ngayon, hindi. Wala kayong papasahan. Araw-araw kayo magpapasa. Kumbaga, kasi ang nais nyo lang, hindi dahil magaling kayong sumulat o mag-compose ng pangungusap, kundi gusto nyo lang ma-bless din yung babasa niyan. Di ba? We now are fulfilling that we become an encourager to one another. So it is going out of our comfort zones. And it is what we call discipline. Okay? So, ilan sa mga paalala po natin, until Sunday po yung ating prayer and fasting. Bukas po alas 7 ng gabi online hanggang Sabado, 7 p.m. po yan. Via online, Google Meet po tayo. And then come on Sunday, it will be our first service on 2024 will be the conclusion of our prayer and fasting. Now, paiba-iba yung scheme ko sa fasting. Nag-skip ka ng breakfast, tapos ngayon naman mag-skip ako ng dinner. Pero hindi ko ini-skip yung lunch. Pero kung ano yung gusto ng Panginoon, skip mo lahat, skip mo. But it's all about you and God knowing na ito yung time nyo together. Okay? So, bukas, 4 hanggang 6, alas 7 ng gabi, via online. Okay? And then Sunday po, 9 a.m. ang ating on-site conclusion. And then, sa mga ilang pa mga activities po natin, January 13, ang susunod ay Ladies Fellowship, Sabado ng umaga po ito. January 13, alas 8 ng umaga. Dito po sa ating center, your first fellowship, mga ladies. And then sa hapon naman, meron naman yung mga youth. So remind nyo po yung mga kabataan ninyo na makadalo po sa susunod na Sabado, January 13. Dalawa po ang fellowship ng mga youth pati sa January 27. Okay? Alas 4 po ng hapon yan. And then January 19, ito naman po yung mga youngsters po natin. So, fellowship po nila alas 7 ng gabi. For further details, you may message Brother Morris and Sister Russell. And then, January 20, ang mga kalalakihan po, sa umaga din ay may breakfast fellowship. At sa hapon, yung Kingdom Builders. So, lahat po tayo ay iniimbitahan maging kabahagi ng Kingdom Builders. So, ano na tayo? Text Brigade or Messenger Brigade. Magpaalala sa mga may negosyo, nagbabalak magnegosyo, nasa trabaho, na pwede naman makadalo rito. Paalalahanan po natin ang bawat isa. Okay? January 20, 4 p.m. Okay, so tuloy po natin yung ating series. Okay, so series number 12 na tayo. Okay, this is series number 12 about the principles of God's kingdom. So natapos po natin last year yung konsepto ng kaharian na pinangunahan ng hari. So lahat po tayo ay dapat nakakaalam na ang kaharian ay nais ibalik talaga sa atin para tayo na
kumbaga, tinubos ng Panginoon ay magharing kasama niya. Okay? Bakit ang panalangin ay your kingdom come on earth as it is in heaven. Okay? So gusto ng Panginoon na ang kaharian niya ay mapa sa lupa, kagaya ng sa langit. So ikaw at ako, bahagi tayo ng kaharian ng Diyos bilang mga mamamayan nito. Okay? So ang pag-uusapan po natin ngayon, yung nag-ahari naman. Ano ba ang mga characteristics ng hari? Okay? Kung sino ba yung hari natin na siyang nangunguna, ang siyang sumasakop sa kahariang ito. So we need to know, actually there are 14 characteristics of a king, but we will just take up the 7 first. Kasi pag tinapos natin ng 14, baka hindi tayo matapos ng hindi ko alam kung anong oras tayo matapos. But we will be talking about the 7 first characteristics ng hari. Ano ba sa kaharian ng Diyos, ano ba ang hari na na-install? Sino ba yung hari na na-install? Okay? Sa Revelations chapter 11, verse 15, in the New King James Version, sabi ganon, then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. So this passage in the Bible in Revelation, dito pinakikita na ang kaharian ng mundong ito ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang maghahari magpakailan-kailan paman. So ibig sabihin, He is the owner, He is the ruler, He is the one that is supposed to be taking dominion in this kingdom. In this kingdom, the kingdom of the world. Okay? Because the world is not really meant to be under the rulership of the devil or Satan. It is originally His. Sa Kanya ang kaharian ng mundong ito. So, kung isipin po natin, kasi maraming katanungan tayo, bakit ba kung ang kaharian ng Panginoon ay nandito, bakit maraming kasamaan? Bakit ang mabubuti ay hindi umaangat? Pero alam niyo po ba, ang panahon ngayon ay pagpapaalala na dapat talagang maipwesto ang hari ng mga hari sa mga magiging hari pa. Ikaw at ako ay tinawag na mga hari at pari. Okay? The kings and priests. So we need to adopt the characteristic of the king. Okay? Yung kung sino siya ay tayo din maging. So hindi tayo dapat maging estranghero sa ating hari. Dapat kilalanin natin talaga kung sino siya sa atin. At ano ang meron sa kanya na hindi pwedeng pantayan ng meron dito sa mundong ito. Okay? So next slide yan, sabi nga nun, dito ko natapos last year. Sabi nga, the very heart of any kingdom is its king. Ang pinakapuso ng mga kaharian ay ang hari dito. So a king, ito po, ang hari is distinct both from a democratically elected leader such as a president or prime minister, as well as from a dictator in a totalitarian state. So ang hari ay distinct, ibig sabihin kakaiba siya. Hindi siya katulad ng mga presidente or prime minister or sino man mga diktador. Okay? Dapat po maintindihan natin, hindi siya ganoon. Ibang-iba ang ating hari. Okay? So, iisa-isahin po natin kung ano itong pitong ito. Mabilis lang ito, pero I just wanted us to get something from what I'll be sharing tonight.
Ang unang-unang characteristic ng hari na meron tayo, sabi nga, a king is never voted into power. Okay? Hindi siya binoto para sa kapangyarihan. Sabi nga, his power is inherent from birth. Mula nang siya'y pinanganak, hari na siya. Alam nyo tayo, nung tayo ay nasa isipan ng Panginoon na tayo magiging kaisa sa Kanya, tayo rin. Ibig sabihin, hindi kailangan maiboto. We are qualified to be kings and priests as well. So we are not voted into power. We are inherent, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po dito, sa democratic leaders, they are elected to power. Di ba? Sa demokrasya, para magkaroon ka ng kapangyarihan, dapat ka maiboto. Tama? Tapos sabi nga nun, sa totalitarian dictators, they seize power. So sa mga dictators naman, sila naman ang kumukuha ng kapangyarihan. But a king is born into power. Kaya kung isipin po natin, walang hari o ang hari natin ay hindi ibinoto natin. Hindi siya ng agaw para magkaroon siya ng kapangyarihan. Kasi mula pa lang nung siya ipinanganak, siya ay hari.
All we can do is acknowledge that He is King. So hindi natin siya ginawang hari kasi sa totoo lang dapat ina-acknowledge talaga natin siyang hari natin. Amen? So hindi lang basta tayo na, kumbaga, hindi lang natin ginagawang hari siya, talagang hari siya. Kaya sa buhay ng isang tao, lalo na't mananampalataya, malaking question mark kung hindi talaga hari ang Panginoon sa atin. Kasi by birthright, hari na eh. Tapos hindi mo binibigyan ng pagkakataong maghari. Kaya nga, kung isipin natin kung ano ang meron sa isipan at sa puso ng isang hari na gustong ayusin, di ba? Yun yung tawag dito, yung pamamahala na Commonwealth. Alam niyo po ba yun? Si MLQ, kilala natin na in-implement niya sa Pilipinas yan, that everybody is wealthy. So, if the king's mind and heart is to make us all wealthy in life, in spite of all the struggles and challenges, then we know we need to acknowledge Him as King. Dapat kilalanin natin siyang hari sa mga buhay natin. So, He is a King by birthright. Yun yung pangalawang karakteristik ng ating hari, ng ating Panginoong Hesus. Siya yung hari natin na pinanganak ng hari talaga. Okay? Nga para ba, ang tawag doon ay sleeping giant ba yan? Pero hindi naman sleeping si Lord eh. Siguro tayo, kasi nung naging adopted tayo, diba? We are adopted as sons. Doon natin maintindihan na sa proseso, ako'y anak ng hari, dapat ako rin ay naghahari. So, ibig sabihin, pag inadapt ka, inari kang kanya o pagmamayari niya. So, ang meron sa kanya ay meron din sa'yo. So, hindi pwedeng namumuhay ang isang mananampalataya na obvious naman yun, pag namumuhay ka doon sa below the standards ng Panginoon, ibig sabihin, He is not King at all. He is not Lord at all, and He is not King at all. So by birthright, He is King, and we are supposed to follow Him and acknowledge Him as King also in our lives. Amen? Pangatlong bagay na karakteristik ng hari, a king cannot be voted out of power. So whatever forces around the king, he cannot be voted out because it is in his birthright and it is inherent. Yung power niya inherent. Ibig sabihin, ano na siya eh, kumbaga sa binili nating computer o laptop, meron na siyang embedded na mga apps na hindi mo na pwedeng burahin, di ba? Siya yun. Ganun ang Panginoon natin. Ganun ang Panginoong Jesus natin. That the king that we have cannot be voted out of power. Siguro, nangyayaring He is not in power over our lives because we are the one that is choosing not to allow Him to be in power over our life. Pero tingnan niyo po dito, sabi nga, because the kingdom is His by birth, a king rules for life. Pag sinabing for life, hanggat humihinga, hanggat may hininga, hari pa rin siya. A president is voted out of office or departs due to term limits. Tama? So, ang mga presidente, ganyan lang. Kung ilan lang yung termino niya, hanggang doon lang siya. Or aalis na siya pag meron dito yung dictator naman may be brought down by a coup d'etat or popular uprising. Pero yung kingship, however, is a lifelong office. So dito tayo nakakagarantiya na yung ating hari,
habang nabubuhay tayo, gusto niyang maghari. At pagharian tayo at maging hari din tayo habang tayo'y nabubuhay sa mundo. Next. A king's authority is absolute. Okay? Ang kapamahalaan ng ating hari ay absolute. So hindi siya kailangang maaprubahan ng iba. Okay? Tingnan nyo, presidents must consult Congress and prime ministers, parliament. So naghahanap pa ng approval ang mga presidente sa Congress, ang mga prime minister sa parliament. Tama ba? Ganyan ba nangyayari sa natin, sa natural? So, para magkaroon ng additional power, natatandaan nyo yung panahon ng ating Pangulong Duterte? Di ba, gusto niyang ibsan ng traffic eh. So, hinihingi niya sa Congress na bigyan siya ng special power para ayusin ang traffic. So, somehow, itong mga pamamaraan ng mga presidente, mga prime ministers, is to gain additional power. But our king, his authority, his power is absolute. Ibig sabihin, it is also embedded. So, hindi mo na kailangan ng approval ng marami because, kumbaga sa natural nang nandoon sa kanya yan. So, a dictator, sabi nga on the other hand, while perhaps exercising absolute power for a time, possesses no legitimate authority. So, alam naman natin yung mga diktador na ang mga ginagawa po nila ay nag-exercise din sila ng absolute power, pero limitado. Kasi sa mga diktador, lahat ng kapangyarihan sa kanya, di ba? Pero may hangganan. Since ang ating hari ay walang hangganan, ibig sabihin, dire-diretsyong may kapangyarihan. Amen? So, yan. Tapos, another one. A king's word is law. So, ang salita ng hari ay batas. Dapat po tandaan po natin yan. Pag ang Panginoon na nagsalita sa atin, batas yun. Okay? So, sabi nga, because a king's authority is absolute, his word is law. So, kapag absolute ang kapangyarihan ng hari, ibig sabihin ang kanyang sasabihin ay batas palagi. Batas na kapag sinunod, maganda ang mangyayari. Pero pag sinasaway, walang mangyayaring maganda. Sabi, no one can countermand his orders. Negate his pronouncements, set aside his decrees, or amend his statutes. So wala, kapag nagbitaw ng kautusan ng hari, hindi dapat natin sinasalag, sinusuway, binibigyan ng mga rason. Di ba? Mahilig tayo kasi sa ganun eh. Na alam naman natin kapag siya'y nagbitaw, dapat absolute din yung sinabi niya na siyang makapangyari sa atin. Di ba? Alam natin na ang salita ng Panginoon ay absolute din. So, whatever He says will happen. Okay? Pag nagbitaw siya, makakapangyari yan. Kaya nga, i-turn mo sa next slide. The king's word is law. Great reward follows obedience. Disobedience brings severe penalties. So kapag ang salita ng hari na batas ay sinunod, ang gantimpala ay sigurado. Pero kapag sinusuway, ay may mga kaparusahan. Tingnan niyo po yung Psalms 19, 7-9 and verse 11. Okay, Psalms 19. In the New King James Version, sabi nga nandito.
7 to 9. The law of the Lord is perfect, converting the soul. No? Yun pa lang, ano? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. At pagdating sa verse 11, sabi niya ganon, moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Psalms 19, 7 to 9 and verse 11. So kung isipin po natin, ang mga sinalita ng Panginoon ay hindi naman talaga, kumbaga, nagdadala sa atin para mapahamak tayong lahat. Ang salita, ang sinasalita ng hari ay para rin sa kapakanan natin, kaayusan natin. Iisa-isahin ko to, sabi nga nun, the law of the Lord is perfect. It converts our soul. Mga testimonies ng Panginoon ay sure. It makes wise the simple. Tapos, the statutes of the Lord are right. It brings rejoicing in the heart. The commandment of the Lord is pure. It enlightens our eyes. The fear of the Lord is clean. It endures forever. And the judgments of the Lord are true and righteous altogether. So, kung iisipin natin itong mga bagay na sinasalita ng hari ay para rin sa ating kaayusan at magandang kapakanan. At ang gumagawa nito ay may gantimpala. Pero yung mga hindi gumagawa, alam natin may mga kaparusahan. Okay, so the last one. The last one ba to? Hindi pa. Number 6 pa lang pala to. A king personally owns everything in his domain. Ito ang karakteristik ng hari. He personally owns everything in his domain. And do we know, alam po ba natin ano yung domain niya? Di ba itong earth? At kahit anuman lagpas din sa earth, domain niya pa rin. So ibig sabihin, he owns this. He owns everything. Tingnan niyo po, presidents and other elected leaders do not own their countries. Tama? They are citizens like everyone else. Dictators often act as though they own everything, but whatever they possess, they acquire by fraud, theft, and corruption. Next slide. A king, on the other hand, personally owns everything in his domain. In fact, a kingdom is the only form of government where the ruler owns everything and everyone. Isipin nyo, no? Sa kingdom principle, ang hari lang, ito yung form ng government na ang hari lang ang nagmamay-ari ng lahat, pati ng sino man na nandoon. So, we will see that our king is the one who owns everything. Magandang basahin yan sa Psalms 24 verse 1. Sabi ganon, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. So isipin nyo, ikaw, ako, ang bawat isang nakikita natin dito, wala tayong pagmamay-ari. Sa Kanya ito galing. Ang meron sa atin ay pagkakatiwala or pagmamanage. Okay? So, it is the Lord who owns everything. And then, pagdating sa Psalms 50 verse 10, sabi nga nun,
For every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. So anuman ang meron dyan sa labas, sa kanya pa rin. So ang karakteristik ng hari natin, nagmamay-ari ng lahat. Isipin nyo, ito yung pinakamagandang isipin natin. Consider natin sa mga sarili natin. Kung ang hari natin, ang may-ari ng lahat, at tayo tumatawag at tapat sa ating hari. Sa palagay ba natin, pag nabibigyan natin siya ng tuwa, hindi siya mag-aabot sa atin ng gantimpala? Di ba? Kapag nagagampanan natin ang kalooban niya, ibig sabihin, we become a good citizen of His kingdom. Then we will be filled with rewards. So, isipin po natin yan, na tayo po na pinaghaharian niya ay may karapatang maka-enjoy ng mga bagay-bagay na pagmamay-ari niya. And the last one na to, number 7. A king's decree is unchanging. Ang kanyang pamantayan ay hindi nagbabago. Siya pa rin yung noon, ngayon, at sa walang hanggan. So, hindi siya pabago-bago. Kung sinabi niyang pagmamay-ari niyan, hindi niya ibibigay kahit kanino yan. Marahil na agaw yan kasi nga binigay sa tao na agaw ng kaaway at kinuha ulit ng Panginoong Hesus sa kaaway para ibalik sa tao. So, ito ang decree niya. Sabi niya, itong pamantayan ko sa inyo. Kung noon nasabi ko to, hanggang ngayon sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagbabago. Pwede ko pa rin kayong dalin sa kaharian ko at ma-enjoy niyo ang mga benepisyo. In a democratic system, laws can be amended, revised, or revoked. Ang mga batas nababago, di ba? Dictators change and even reverse their own decrees whenever it suits them. Natatandaan niyo po si King Darius, si istorya ni Daniel. Di ba, naggawa siya ng decree na ang hindi ang mahuhuling nananalangin sa ibang Diyos ay mapaparusahan. Si King Darius ay malapit kay Daniel. Kasi, di ba, nag-interpret siya ng panaginip. Pero, nung gumawa siya ng batas, dahil nga nasulsulan eh. So, gumawa siya ng batas at hindi niya na mababawi yun. Pero napatunayan ni Haring Darius na kahit gumawa siya ng batas, mas mataas pa rin ang batas ng Diyos. Dahil ang pinaniniwala ang Diyos ni Daniel ay hindi talaga nagpabaya sa kanya. So dito lang, isipin natin, pag ang hari ay naglabas ng panukala, hindi na nababago yan. Hindi mo na nare-reverse yan. Kahit dito, di ba, sa Pilipinas, pag naglabas ka ng presidential decree, hindi mo na mababago yan eh. I-revise mo yan, amend mo, pero matagal na proseso. Pero ang Panginoon, mula noon hanggang ngayon, yung pa rin ang sinalita niya. Yung pa rin ang binibigay niya sa mga mananampalataya, sa mga mamamayan niya. Kaya wala tayong dapat ikatakot eh. Hindi naman nagbago kung anong sinabi ng Panginoon. Kung sinabi niyang pagpapalain niya tayo, then pagpapalain niya tayo. Sinabi niyang pagagalingin niya tayo, pagagalingin niya pa rin tayo. Sinabi niyang bibigyan niya tayo ng kapayapaan, available pa rin ng kapayapaan. Kailangan natin ng kalakasan pag tayo nanghihina, available pa rin ang kalakasan ng Panginoon sa atin. So, it is not changing.
it is still the same. Kaya nga, basahin natin Isaiah 40 verse 8, dalawang talata na lang po ito. Sabi nga nun, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Yan ang pag sinabi ng ating Diyos. Tatak na yan. Mula noon hanggang sa walang hanggan. Diba nga, sa Psalms din yun nung sinabi niya na, I have regarded my word above my name. Kasi pag sinabi niya, hindi niya na mababawi. Kasi tali na siya doon sa sinabi niya. Kaya nga pag sinabi niya, alam niya, dapat makapangyari. At yung Matthew 24:35, sabi nga nun, heaven and earth will pass away. Tingnan niyo kung tayo nakahilig at tayo kabahagi na bilang mamamayan ng hari ng mga hari, ang langit at ang lupa mawawala. Pero ang mga sinalita niya, it will by no means pass away. Hindi po magbabago yan. Kaya nga, hindi ko alam kung makukuha natin kung ano ang dinadala ng mga ito. Ang hari ng mga hari ay gustong maghari talaga sa atin. At gusto niyang dalin ang mga sinabi niya sa atin na hindi na magbabago. Siguro nga sabi ko, Lord, salamat dahil nakinig ako sa iyo at naibaba ito sa mga tao. Kasi kung hindi, ganun pa rin tayo. Kada linggo, nag-aabang kayo ng mga ngaral para mapakinggan. At wala tayong personal na, kumbaga, salita ng ating hari sa atin. Na alam natin, yun talagang gusto niya mangyari. Hindi magbabago yon. So nabuksan yung ating mga sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita niya para ma-establish tayo ng totoo sa kanyang kaharian. His kingdom, He wants to be manifested. Ito yung tinatawag sa panalangin niya, His kingdom come. And every time the word of the Lord manifested, His kingdom come. Because that is the word personally by our King. So, mga kapatid, alam niyo, napakagandang isipin na itong mga bagay na pinapakita sa atin, kung sino siya at ano ang naibaba sa atin. Ito ibig sabihin, kung kilala natin ang hari ng mga hari, ano na tayo? Majority na tayo. Alam natin, we belong to the winning side. Amen? We are not belonging to the side wherein we can always be regretful, disappointed, discouraged, but we know our King is for us and not against us. And He will fight for us. And He will always wanting and desiring that His kingdom will come in you and in me. And that will only happen when His word come to pass. Mangyari sa ating mga buhay. Amen? So I hope may nakukuha kayo sa mga pinag-uusapan natin with regards sa kingdom principles. And may 7 pang characteristic. So pagpapatuloy natin yan next Wednesday. Unti-unti lang, utay-utay lang. Baka sa sobrang haba, antukin kayo at sabihin nyo, pinatutulog ako ni Pastor. Tinuturuan tayo ng Panginoon para mas lalo tayong makaalam kung sino tayo sa Panginoon at ano ang mga benepisyo na meron sa Panginoon natin. Amen? Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. This month is our first fruit month. So, I'm encouraging everyone to just honor God
and learn to be expectant para sa what will come after. So, papalitan din natin itong ways to give na ito kasi dadagdagan lang pala. Meron tayong, pwede bang direkta sa checking yan? Hindi. So, merong savings, may checking, may GCash, at meron din tayong dollar account. Okay, so, hindi kasi na ipopost kasi may mga gustong mag-send ng kanilang dollar hindi ma-send. So, i-ano natin yan, ilalagay natin sa page natin. Tama ba? Sa page ba nilalagay yan? Yung ano natin, sa GC lang natin. Pero maganda sa page natin, naka-post na siya, no? So, kuhanin yung account number ng checking, account number ng dollar, nandyan yung savings tsaka yung mga GCash numbers. Okay, so I hope you got something from what I'm sharing, and we better know who is our King. Dapat mas kilala natin kung sino yung hari natin. At alam natin, kung sa unang 7, alam natin na unbreakable siya. Ibig sabihin, established. Kumbaga sa mga nag-o-open ng business opportunity, di ba? Kung paano sila mag-sales talk sa kanilang kumpanya. Sabihin, kumpanya namin is 33 years in the business, ganyan. Di ba? Ano na to? Kumbaga, institution na to. Mga ganyan. Pero sa totoo lang, these two will pass. But the one who will not pass away is our King. He remains to be the one who is above everything. And if we are a citizen and disciple, follower of Him, we will be on the rewarding side. Mga gantimpala ng Panginoon. Sige po, let's just bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, kami po'y muli nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na iyo pong pinapahayag sa amin. Napakabuhay ng iyong mga salita. Totoo, Panginoon, na ang naisin mo sa amin ay hindi kami maging estranghero sa hari ng mga hari. At yun ang aming Panginoong Jesus. Dakilang Ama, salamat. Dinala mo siya sa amin para mabawi kung anuman ang inagaw noon ng kaaway. And now we have known Him. Not just we have known Him, we have Him. And we know, God, you wanted that your kingdom really comes. Makarating, maging ganap ang kaharian mo sa buhay ng bawat mananampalataya na inalis mo sa lugar ng kapahamakan at nais mong arugain, pangalagaan, samahan, tulungan sa iyong kaharian. Mabago ang buhay at hindi na maging katulad ng dati. Alam namin sa mundong ito na aming ginagalawan, meron pa rin gustong maghari. Pero kung kami ay kampi, kasama, katuwang, konektado sa hari ng mga hari, kami po ay patuloy na lalabas na more than conquerors. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami ng mga bagay na ito, pagkilala kung sino ka sa amin, kung ano ang meron sa iyo, ano ang pinipresenta mo, ano ang gusto mong makapangyari sa buhay po ng bawat isa. Lord, ang aking dalangin ay hindi kami maging ignorante or inosente or parang walang alam, kundi ngayon ini-establish mo ang mga bagay nito, mga prinsipyong ito sa buhay po namin para lalo pa kaming maging matatag sa aming mga buhay pananampalataya. At makita namin ang buhay namin ay paangat, hindi po palubog. Kami po ay
nagpapasalamat dahil alam namin itong taong ito, 2024, will really be a year of breakthrough and we'll always see your kingdom come. And all of us will just be in awe, be overwhelmed by the greatness of our God and our King. We will be amazed of the miracles and the signs and the wonders. And we will be so joyful and so peaceful in the inside because you have supplied everything. And we have seen you, God who manifest in our lives and through our lives as well. Salamat, Panginoon, sa mga gawain katulad na ito na nagpapahayag ka. Salamat, Banal na Espiritu, dahil lalo mo po kaming dinadala sa mga katotohanang kailangan naming mailagay sa kaibuturan ng aming mga puso at makalakad kami ng ayon sa iyong gusto. Lord, alam namin hindi po ito mawawaglit sa amin. Bagkus patuloy naming pagbubulay-bulayan ang mga bagay na amin pong na-receive mula sa iyo. And we will be a different person, a true citizen and a disciple of our Lord and Savior Jesus Christ. Yes, God, you are our King, and we are your citizens. Let your kingdom come. Let your will be done. Maraming salamat po, Lord God, declaring the blessings of our God to continuously overflow and the favor of the Lord be upon each and every family represented here and those who are in the online. God, you're releasing that anointing and lives will be different and it will always be in the increasing mode, always rising up, always abounding, always having the overflow from you. Marami pong salamat, Panginoon. We give you praise. We give you all the honor. We give you all the glory. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagpala mo ng sobra-sobra. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo ulit bukas sa ating online Google Meet, 7 p.m. We love you, church.